Itanong kay Atty. Jan! Ang katarungan at katotohanan ay laging nagwawagi. What they take from me, they can't take away my dignity. Lost the break. Ay, pasensya na. Sige, ikaw ka na. Isip na bata ito. Sinira yung trip ko. Pero teka muna, sino ba yun? Anak ng bagong kapitbahay ko. Inuumaga na naman ang uwi. Ay, pihadong may ginagawang kalokohan niyang kagabi. Maikwento nga kay Kumaring. Good evening. Ay, Mare, good morning! Good morning, Mare! Oh, Mare, ang aga-aga mo maglinis ngayon ha. Yung mala, hindi pa ginisip ang inuuna mo ngayon ha. Ay, nako, hindi ko naman gusto yan. Kaya lang, wala eh. Chismis mismo dumating sa akin. Ay, bakit? Ano yan? Kilala mo yung may-ari ng paupahan natin? Sino ngayon? Si Sanya. Si Sanya, hindi yan. Yung Hindi. may bago umuupa doon. Ano pangalan nun? Ah, si Wena! Ay, yan, Wena. Pero hindi yun, kasi Hindi mabait yun. So, May sino? anak yun. Anong pangalan ng anak yun? May anak yun eh. Eh, Magandang babae. si Kian! Kay Kian! O, ano meron sa kanya? So, ito na nga, Mare. Grabe. Nagko-concert ako kanina. Biglang dumating! Oh. Sinira ang aking trabaho. Ay, naku, Mare. Okay lang yan, Mare. Oh. Eh, yun. Dumaan. Oh. At umagang-umaga. Kaya alam mo, tingin ko may ginagawang kalokohan yung batang yan. Di ba alam mo naman, ako concern lang talaga ako. Yeah, tama kasi Mare. nga, umaga na lang, darating. Tapos malin mo nagpo-posting na yan. Di ba? Tama. Hindi alam ni nanay. Mawalang galang na po nakakawala po kasi kayo ng galang eh. Unang-una po sa lahat, hindi po ako prosty. Theater actor po ako. Nag-technical rehearsal po kami kagabi. Kaya po ako inumaga ng uwi. Ngayon, kung hindi nyo po alam yung technical dress rehearsal, pwede po bang tigilan nyo na po yung pagkakalat ng kung ano-anong chismis tungkol sa akin, lalo't hindi nyo naman po ako kilala. Theater ka dyan. Ano wala kami sa'yo? Umagang-umaga, lagi kang may naghahati sa'yo at iba't iba pang sasakyan. Oh, di ba? Mga vehicles po yan na binubuk ko para po makauwi po ako agad. Vehicle pala pinagkasabi nito. Ay, naku, binila ko ng pagkakataon. Isusubok kita sa nanay mo. Ayan, Ay, tama. tama po. Magsumbungan po tayo. Teka lang, may tatawagan po ako. Atty. Jan, ano po bang pwedeng gawin sa mga kapitbahay kong mga chismosa na naninira ng tao dito? Kay Ann, naintindihan ko yung nararamdaman mong galit at sama ng loob sapagkat ikaw ay naging biktima ng mga marites sa iyong komunidad. Anyway, ang ginawa laban sa iyo ay pwede nating masasabing isang grave oral defamation. Hindi lang ito simple slander sapagkat ang pagsasabi na ikaw ay isang prostitute ay talagang mabigat na isang akusasyon, lalong-lalo na't hindi totoo. Ito ay violation against your honor. Kaya masasabi natin na ang iyong karangalan ay katumbas ng iyong buhay. Kaya pwede mo silang sampahan ng grave oral defamation na pwedeng maparusahan ng 4 na buwan hanggang 1 araw hanggang 2 taon. Kaya mabigat ang kanilang pagiging pagkakulong kung sakaling sila ay mapapatunayang nagkasala. Kaya pwede mo itong dalhin sa barangay at pwede nyo pag-usapan, baka naman pwede mo pa siyang patawarin. Pero kapag hindi mo siya mapapatawad at sa palagay mo ay mabigat to sa iyong loob, ay pwede kang humingi ng certificate to file action na siyang gagamitin mo para pagsampa ng kaso sa piskalya. At pag napatunayan naman na ito ay may probable cause, ay pwede itong iakyat sa korte na kung saan magkakaroon ng litigasyon. Tandaan mo, kay Ann, ang iyong karangalan ay talagang mahalaga. Kaya meron kang karapatan, dapat mong ipaglaban. Hanggang sa muli, ako ang inyong lingkod, Atty. Jan. Ang karapatan dapat ipaglaban.